Are you sure okay ka lang dito sa labas? Pangatlong beses na tanong ni Levi sa kanya. Nasa labas siya ng site habang ang binata papasok na sa loob ng tinatayong gusali. I am okay here outside. Mas mababantayan kita. I'll be your eyes from afar. Anya rito. Muli na naman tong naglakad pabalik sa kanya na tila hindi tumapakali. Are you really sure? Muli nitong tanong. Levi, ano ba? I'm really okay here. Tsaka ikaw ang boss at akong bodyguard mo lang, kaya you don't have to worry. Sanay ako kahit buong araw pa ako mainitan sa araw, no? I'll be fine. Init ng araw lang yan. Hindi naman ako malulusaw dahil hindi ko naman kapamilya si Dracula. Sagot niya sa binata. Totoong napakainit sa site. Kung hindi ka papasok sa gusali talagang mabibilad ka talaga sa araw. Pero ano ba naman to kumpara sa training nila, di ba? Sige, ikaw ang bahala. Sambit nito at muling tinitigan ng mga labi niya. Ewan ba niya ngulit nakikiliti siya kapag gano'n ang inaasta ng binata. Feeling niya bumalik siya nung high school pa lamang siya at crush na crush niya na si Levi na laging nasa mansyon nila. Naglaro na ng basketball kasamang kuya niya at sina Tristan at Briggs. Mamayang hapon babalik na pala sila sa Manila at syempre, excited siya dahil sa pangakong kasal ni Levi. Kahit sekreto lang abot langit ang kanyang kasiyahan. Mabuti pala't may magandang dulot ng pagiging personal bodyguard niya rito. Bigla siyang natigilan na may napansin na kumislap sa itaas ng puno na nasa dulo ng building. Bigla siyang kinutuban. Sniper! Sambit niya sa sarili at mabilis kinontak ang mga tauhan upang dalhin ng binata sa pinaka-safe na pwesto. Talagang nanganganib ang buhay ni Levi. Ito ang tinutugis ng kalaban ngayon imbes ng ama nito. May kutob siyang may koneksyon to sa politika. May balita kasi na pagkatapos ng termino ng ama, si Levi ang tatakbo. Sino naman kayang kalaban nila sa politika? Ang ama ni Levi kilala bilang isang malinis na politiko. Malakas din ang hinala niya na babae ang sniper na gustong patayin ng mag-ama. Kahit malayo, pinilit niyang inasinta ang puno kung saan may kumistap kanina. Nagpapatok siya. Kahit hindi ito matatamaan, alam niyang matataranta na ito dahil may alam na ng kinaroroonan nito. Mabilis siyang tumakbo patungo sa lugar na pinutukan niya, ngunit wala nang sniper doon. Kung magaling ito, bakit di siya nito hinarap? Takot ba to sa kanya? O kilala ba siya? Pabalik na sana siya na may nakita siyang isang kwinta sa lupa. Pinulot niya at biglang tumulo ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya maaaring magkamali. Silang 5 magkakaibigan sa Black State Empire lamang ang may ganong kwintas. May 2 pendant ang kwintas, a heart and a bullet. Ang pendant na yun ang magpapaalala sa kanilang 5. Gagamitin ang puso, huwag puro dahas. That is why hindi sila pumapatay ng mga inosenteng tao. They kill murderers, corrupt officials, and just purely bad people. Nakita niyang nakaukit na letra sa heart pendant. It's letter M. Inawakan din niya ang kanyang kwintas na suot-suot pa rin niya. Magkapareho talaga. She can never be mistaken. Micaela? Aniya habang mahigpit na hinawakan ang kwintas. She is one of her best of friends. Cataleya! Nabigla pa siya na may biglang yumakap sa kanya mula sa likuran. Levi, anong ginagawa mo rito? Delikado ka sa labas, please. Bumalik ka na sa kotse. Aniya sa binata. Nakasunod naman sa likuran nito ang iba pang mga tauhan. I am worried. Baka napano ka na. Naramdaman niya ang pag-aalala sa boses nito. Listen, kahit mamatay man ako o nasaktan o nasugatan, then it's my honor. Kasi alam kong ikaw ang pinoprotektahan ko. Huwag ka nga mag-alala sa akin, Levi. Kayang-kaya kong sarili ko kahit babae pa ako. Aniya. Okay, let's go back to Manila. Anito. Mas mabuti pa nga. Tara! Habang tinatahak ang daan pabalik sa Maynila, may napansin siyang 2 itim na motorsiklo na sumusunod sa kanila. Tumingin siya mula sa likuran at nakita pinagbabaril nito ang mga kotseng nakakonvoy sa kanila. Damn! Luis, bilisan mong takbo? Utos niya sa driver dahil aabutan sila ng kalaban. Na makitang malapit ng isang motorsiklo, bigla niyang binuksan ng pinto ng kotse at nahagip ang motorsiklo ng mga ito. Gumulong-gulong ang motor sa kabaan ng highway. May isa pa! Ani Luis na batid sa boses na ninenervyos na ito. Iatras mo! Bilis! Inatras naman ng driver ang kotse at pinatigil niya ito kung saan naroon ang itim na motor kanina na itinumba niya. Tinayo niya ang itim na motor at binuhay ang makina nito. Kailangan niyang salubungin na isa pang motor upang di na nito maabutan pa si Levi.
Luis, drive him to the nearest and safer place. Utos ito sa driver at mabilis na naman tong tumango. Kath, please be safe. Ayoko mapahama ka. Huwag kang mamamatay ha? Sigaw ni Levi sa kanya. Hoy, hindi ko pa oras, Levi ha? Gusto ko pa makita yung secret weapon mo. Huwag kang magdrama dyan. Wala tayo sa shooting. Bye, baby. Mwah! Paalam niya rito. Matuloy ng kanyang takbo habang sinasalubong isa pang motor. Pinutukan niya ang isang gulong nito at nakontrol pa ng driver ang gulong. Tumigil at pinagbabaril siya. Bigla namang humarang isang kotseng minamaneho ni Franz sa gitna niya at ng dalawang tao na naka-all black. Hey, Kath! Sigaw ni Franz sa kanya. Nakahawak to sa kanang braso. Natamaan ito. Umalingasaw ang putukan sa pagitan nila ng kalaban hanggang sa pareho silang apat na nawalan ng bala. Inalis ang dalawang tawang bonnet sa ulo at nakangisi itong lumapit sa kanila. Malalaki ang katawan ng dalawa kumpara sa kanya. Hi boys! Siya yung nagpaputok sa inyo, hindi ako. Muse lang ako dito. Aniya sa mga ito na tinuruan si Franz na nakababa na rin sa kotse at parang sa jacket siya ng posisyon nito, handang-handang makipagbakbakan sa kalaban. Ang daldal mong babae ka. Galit na lumapit sa kanya isang lalaki at ang isa naman nakipagsundukan na kay Franz. Sinuntok sana siya nito ngunit mabilis siyang nakailag at sinipa ang tiyan nito. Dinig niya ang pag-aray ng lalaki habang nakahawak sa tiyan nito. You slut! Papatayin kita! Ngunitong lumapit sa kanya ngunit patakbo siyang tumakbo papalapit dito at ginawang parang hagdan ng tuhod at tiyan nito at ang kaliwa niyang paa tinaas niya sa ere at sinipa ang panga ng lalaki na naging dahilan upang mawalan to ng malay at dumudugo ang bibig nito. Milagro na lamang siguro kung maaayos pang mukha nito na natabingi na dahil sa napakatigas at napakabigat niyang boots. Samantalang si Franz at ang mas malaking lalaki kaysa sa kalaban niya, patuloy pa rin sa pakikipagsuntukan. Hinang-hina na si Franz dahil may tama pa to ng bala sa braso. Go baby Franz! Galingan mo! May kiss ka mamaya! Damn you Catalea! Tulungan mo ko, lintik ka talaga. Nagawa mo pang magbiro dyan? Sa kaliwa. Ayan! Umatras ka Franz. Ganyan nga. Ayan na sa kanan na naman. Aray ko po Franz. May black eye ka na tuloy. Lalapit sanang lalaki sa nakaluhod na si Franz. Nang bigla siyang lumapit dito, pinilipit ang ulo nito. Akala ko hindi mo ako tutulungan. Langya ka talaga. Catalea Valkyrie. Hinayaan mo pa talaga ako magka-black eye bago mo ko tinulungan? Sambit ni Franz habang inalalay niya to sa pagtayo. Actually, bagay sa'yo na may black eye. Pantayin kaya natin. Sa kabila pa para fair? Ikaw na talaga ang pinakamakulit na babae sa mundong to. Oops, pero pinakamaganda pa rin. Dugtong niya rito. Kailangan niyang hanapin si Micaela. Ito lamang makakasagot sa lahat ng katanungan niya sa isip. Bakit gusto nitong patayin ang mag-amang Stanford? What? But that's impossible, Kath. Patay na siya. Saad ni Samara. Kasalukuyan silang nasa isang resto bar. Nang makarating sa Maynila, nagpaalam na muna siya kay Levi na uuwi na muna siya sa mansyon. But ang totoo makikipagkita siya kay Samara. How about this? Sam, ito ang tayong magpapatunay na buhay siya. Aniya habang hawak-hawak ang necklace at pinapakita kay Samara. I need to tell you something. Ang daddy ni Levi nag-utos sa amin na hulihin si Gov. Charles Tumol. Matagal na tong minamamanan ni Mayor Zandro. I think ang organization na kinabibilangan nila ang may gustong mawala ang mag-ama. So ibig sabihin, si Micaela nagtatrabaho sa kalaban. Sam, please do something. Kailangan natin kausapin si Ella. I know hindi niya magagawang sakta ng mga inosenteng politiko at businessman. Malakas ang kutob ko, may dahilan siya. Let's save her, Sam. Malumanan niyang sambit sa kaibigan. Okay, I will start investigating about her. You don't have to worry. Kung si Ella nga talagang sniper, we should really do something immediately. We both know what she is capable of. Ani Samara, kung buhay siya, bakit nagtago siya? Bakit di siya lumapit muli sa atin? Nagtatakang sambit niya. Maybe she thought we abandoned her. I don't think so. Kasi sa ating magkakaibigan, si Ella ang pinakamabait. Sambit niya. People change, Kath. Baka may mga bagay nagpabago sa kanya. Kinuha niya ang strawberry shake at ininom ito. Kung naging kalaban si Ella, then hindi niya hahayaan na mapapahamak ang magamang Stanford, lalo na si Levi.
She will do everything to protect him. By the way, kailan na secret marriage, ha? Natatawa si Samara habang tinatanong sa kanya ang tungkol sa kasalan nila ni Levi. Malapit na. Aasikasuhin na ni Levi. Kaya ikaw magbakasyon ka rin, ha? Look at me. Umalis na walang jowa. Pagbalik mag-aasawa na. O diba? Lakas makapromote. Sagot niya rito. Nagbago ang mood nilang dalawa nang dumako ang usapan sa kasalan. Hello mga bayot! Napalingon sila na makita si Hope papalapit sa table nila. Wow! Dumating ka pa. Oh, ito na ang mango shake mo, naging tubig na. Ani Samara sa kaibigan. Listen, true ba na alive si Ella? Maarteng tanong ni Hope. Sa kanila magkakaibigan ito ang pinakamaarte. Kahit ton nga, sa training, kailangan lagi itong may dalang alcohol. Pamuna sa tiba pang kikay-kit. Maraming beses na rin tong napagalitan. Dahil bago humawak ng baril, mag-alcohol muna. Tawang-tawa naman sila sa kaartehan nito noon sa Black State Empire at hanggang ngayon. Yeah, look at this. Tayo lang naman na may ganyan, hindi ba? Ani Samara dito. Buhay pa pala siya. So, kalaban na natin siya? Shoot to kill na ba? Tanong ni Hope. No. Kausapin natin. Baka may pinagdadaanan lang siya or matinding rason siya para gawin niya yon? Ani rito. Oo nga. Imposible magagawa ni Black Crow yon? Sambit ni Hope. Yeah, Black Ghost ang codename ni Ella. She looks so fragile and holy, but she is very deadly. Tumayo siya na may tumawag sa cellphone niya. It was Franz. Tiningnan niya ang oras sa laro niya. It's 6 in the evening. Natatawa siya habang inaalala ang black eye nito sa kanang mata. Nagpaalam din si Franz kanina na kay Levi na magre-report na muna sa presinto dahil may importanteng files tong hinahanap. Hola, Mr. Black Eye. Bungad niyang bati sa binata. Ang laki ng kasalanan mo sa akin, Katalea. Dinungisan mo ang gwapo kong mukha. Anito. Kasalanan ko ba na mas fit at expert ang kalaban mo kanina? Panunokso niya rito. Kaya ikaw mag-aral ka ng martial arts para hindi ka matatalo sa mga bakbakan, no? Dagdag pa niya. Tudiruan mo pa talaga ako. Teka, tumawag pala ako dahil may importante akong sasabihin. Pumunta ka ngayon dito sa presinto, okay? Pahayag ni Franz. Ayoko nga. Baka gasahin mo ng beauty ko dyan. Mabuti sana kung malaki ang ano mo. Papayag talaga ako magpagahasa. Pero kung maliit, naku, patayin na lang ako. Natatawa niyang sambit. Niloloko lang naman siya ang gwapong pulis. Napaka-aktibo ng imahinasyon mo. Just come here at napaka-importante na sasabihin ko. Hindi ko pwedeng sabihin dito baka may nakakonect sa device natin. Pwedeng mag-text ka na lang. Tapad niyang sambit. Sadyang pinahina ang kanyang boses upang hindi na siya nito papuntahin sa presinto. Baka mapudpud na mga daliri ko sa kamay, hindi ko pa natatapos sabihin. Paano kita mapapaligaya niyan? Balik na sambit ng binata sa kanya. Kago kang pulis ka. Siguraduhin mo lang worth it yung sasabihin mo ha. Dahil kung hindi, magiging kakambal mo talaga si Kung Fu Panda. Aniya at nagpaalam na sa dalawang kaibigan na nagmura sa kanya dahil siya nag-imbita pero mas nauna pa siyang umalis kesa mga ito. Mabilis siyang nagmaneho gamit ang kanyang black with red Ducati papunta sa police station. Naglakad siya patungo sa loob at sumakay ng elevator. Lieutenant Major Franz D. Jeller. Basa niya na makita ang pintuang tinuro ng isa sa mga pulis na opisina raw ni Franz. Ay, tang ina. Jailer palang hinayupak. Sambit niya sa kanyang sarili. Kaano-ano kaya nito sina Tiger? Sila lang naman ang mga jailer sa Pilipinas. Sina Tiger, Tim, Toby, Tristan, Terence, at ang tatlong pinsan din ng mga to na sina Tori, Tyler at Trevor. Sila lang ang kilala niyang jailer. Pero itong pulis patola na to, lahing jailer din pala. Oh hi, come in. Bati nito na makita siyang nakatayo sa pinto ng opisina nito. Ang isa niyang braso nasa bewang niya. Magbibigay lang ako ng 5 minuto para sabihin mo sa akin lahat ng impormasyon mo. Ay, hindi ka na mabiro. Tandaan mo, Kat. Ikaw may kasalanan kung bakit naging ganito to. Inubad nito ang nakasuot na shades. Tinuro ng ingitim na paligid ng mga mata. Humalakak siya na makita ang mata ng binata. Lumapit siya rito at umupo sa silyang nasa harapan nito. Tinas niya ang 2 paa. Nirapag sa upuan na nasa harapan din niya. Ano bang sasabihin mo, ha? Bakit kailangan in person pa talaga? Napaka old-fashioned mo? Ani rito.
Ang sasabihin ko lang ay napakaganda mo at ipagtitimpla kita ng kape. Anito. Abat, ginagago mo talaga ako ha? Tumayo siya at biglang hinila ang shades nito. Paarbor nga, mas bagay naman sa akin. Aniya na sinuot ang shades ng binata. Malaki ang opisina ng binata. Marami mga nakasabit na certificates, larawan at medal sa pader. Who's this? Tanong niya habang tinuturo sa binata ang group picture ng mga matataas na opisyal ng bansa. That is General Ruiz, Mackenzie Ruiz. Oh, General pala. Why? Tanong nito. Nothing. Mukha siyang hindi pa nagpapatuli. Nakakalokong sagot niya. Natawa naman ang binata sa sinabi niya. Actually, nakita niya nito mula sa USB na tinago niya noon. Hindi niya binigay kay Samara dahil baka may mga tao na masasagasaan. Pero sure siya na si General Ruiz ang nakita niya sa files. Ito ang Silver Lion na organization. Ibig sabihin ito ang pinakapinuno na siyang pinoprotektahan, si Governor Charles. At si General na rin ang magiging susi nila para mahanap nila si Micaela na matagal nang wala sa samahan nila. So, I think I gotta go now. Babalik pa ako sa mansyon ng mga Stanford. Paalam niya kay Franz. Actually, I'll be going there too. Pwedeng pasabay? Hindi ko kasi dala yung kotse ko eh. Pwede naman pero dadaan muna ako sa mansyon namin. Ano niya? Ah, sige. Sasama na lang ako sa iyo para sabay na tayo mag-report kay Boss Levy. Anito. Alright then. If you insist, then tara na. Nauna siyang naglakad paalis sa opisina ng binata. Ramdam din niya ang yabag nito mula sa likuran niya. Kitang-kita ang paghanga at inggit ng mga policewoman sa kanila ni Franz. Akala siguro ng mga to, magjowa silang dalawa. Gusto niyang tadyakan ng binata nang bigla siya nitong hatakin, yakapin ang bewang niya. Nakikita rin niya ang paghanga ng mga to kay Franz. Sino ba namang hindi magpapantasya sa binatang pulis? Napapailing siya habang iniisip ang lalaki. May lahing jeller to at imposibleng hindi to matinik sa cheeks. Ba't may pakbaik-baik pang kumag ka ha? Tanong niya rito. Para tigilan ng mga babaeng paglalandi sa akin. Inakbayan kita para ipakita sa kanila na may nagmamayari na sa akin. You know, kapag nakikita nilang mas maganda pa ang girlfriend ko sa kanila, di na sila maghahabol pa. Sagot nito. Asshole ka talaga, Jeller. Ako na lang magmamaneho. Presenta nito nung dumating na sila sa kotse niya. Marunong ka ba? Tanong niya rito. Of course. Gusto mo pati ikaw imaneho ko rin? Jailer ka nga talaga, Franz. By the way, kaano-ano mo sila? Pinsan ko sila. My mom is a Filipina kaya't lumaki ako dito sa Pinas. Maaga kasing namatay si dad. Ah, ba't di kita nakikita kasama nila? Kung di pa nga ako nagtrabaho sa mga Stanford, hindi ko malalaman may coke in can pa palang gumagala dito sa kamay nilaan. Anya rito. She heard him laughing when she said that. Kasalukuyan nilang binabagtas ang daan patungo sa mansyon nila. You know, I grew up in a very simple life. Buhay mahirap, di gaya nilang nabuhay sa karangyaan. My dad died of suicide. When he died, umuwi sa Pilipinas. Ang mama ko. Simula na naghirap na kami. We were abandoned by the Cheller clan dahil sinisisi nilang mama na dahilan kung ba't nagpakamatay si daddy. Hindi nila alam nagdadalang tao si mama noon, yung kapatid kong kambal na lalaki. Mahaba nitong salaysay. Ramdam niya ang bigat ng loob ng lalaki habang kinakwento nito ang pinagdaanan dati. You know what? You should have talked to your cousins. Mga mababait sila at kaya kayong tulungan. Aniya. I know. I heard several things about them, pero ayaw ni mamang kilalanin pa namin sila bilang isang pamilya. Inabando na kami ng mga kapatid ni Dad. I thought they hated us. Franz, nagkakamali ka. Kung makikilala mo sila, you will realize na hindi tama mga inakala ninyo. Siguro may problema sa pagitan ng mga parents ninyo, pero kayo magpipinsan, pamilya pa rin kayo. So, nasa na mga kapatid mo? Tanong niya. Nasa probinsya at nag-aaral pa. You know, nagsikap ako dati. Kung ano nung trabahong pinasukan ko para lang maigapang pag-aaral ko at hanggang ngayon, sila pa rin ang priority ko. I just got promoted 2 months ago at next month uuwi ako ng probinsya namin dahil maghahanda raw si mama. Gusto mong sumama? Tanong nito. Maganda sana, pero may trabaho ako eh. Pero seriously, Franz, ayaw mo ba talagang magpakilala sa mga pinsan mo? Tanong niya.
Gustong-gusto, pero inaalala ko si Mama. Well, I think you should meet them soon. At alam ko na kung paano. Mm, thanks, Kat. Sagot ng lalaki na muling nag-focus na sa pagmamaneho. She glanced at him while he was seriously driving. Kaya pala may pagka-light green ang mata ni Franz at ang ilong kuhang-kuha sa mga jeller. Sa kabilang banda ng puso niya, napahanga siya sa pagiging porsigido ng binata. He worked hard and sacrificed for his family. Napakalayo nga talaga kina Tiger na nabuhay sa karangyaan. Bumukas ang front gate nila na nagpa-eye scan siya sa camera na nasa tabi lamang ng gate. Nagulat pa siya dahil habang papasok sa loob, boses lalaking naririnig niya. Nang makapasok na sila ni Franz sa loob, nandoon ang Kuya Josh Clay niya at ang mga BFF nito na sina Tristan at isang sikat na modelo, si Bricks, CEO ng isang sikat na perfume company, and of course, his secret baby Levy na biglang bumangis ang anyo na makita silang magkasamang dumating ni Franz. Kaya pala may mga kotseng nakapark sa labas, mga tauhan niya ni Levy. Hey, the two of you, come here. Tawag ni Josh sa kanilang dalawa. Inabutan na isang baso ng wine si Franz. Oh, nandito na pala ang mga bodyguards ko. I thought umuwi ka Kat sa mansyon. Biglang singit ni Levy. Umupo siya sa tabi ng kuya niya at si Franz sa tabi ni Levy. Lasing ka na ba? Tanong niya kay Levy. Pero di siya sinagot ng binata. Sa halip lumagok to ng 2 shots ng alak sa baso. Bro, nililigawan mo ba ang kapatid ko? Seryoso ka ba sa kanya? No boyfriend since birth yan, kaya kung manliligaw ka, siguraduhin mong wala kang sabit. Seryosong sambit ng Kuya Josh niya kay Franz. Wala akong sabit bro. Pero kung papayag si Kat na manliligaw ka sa kanya. Hindi na natapos ni Franz ang sasabihin dahil sumabad na naman ang Kuya Josh niya na halatang nakainom na rin. Kung para sa akin approve ka na, sige bro, ligawan mo na para tumigil na yan sa pangonsumisyon niya sa akin. Walang gatol na sambit ni Josh. Binibenta mo ba ako kuya? Gusto mo ba sabihin ko kay daddy ang nakita ko ng gabi dito mismo sa mansyon? Pambubudol niya rito. Nagtawanan naman ang mga kaibigan nito maliban kay Levy na nakakunot no habang nakatitig sa kanya. Levy, dito ka na lang mag-overnight ngayon. Total, nandito naman sina Kat at Franz. Sure bro, ngayon lang di naman tayo nagkasama ulit. Sambit ni Levy. Total, dito naman pala matutulog ang boss ko. E di, mauna na akong umakit sa taas ha. Good night, mga pangit. Sambit niya sabay flying kiss sa mga kalalakihan. Nakasanayan na niyang tuksoyin ng mga kaibigan ng kuya niya kahit pa nung high school pa lamang siya dahil gusto niyang maagaw ang atensyon ni Levy. Bro, what if ako na lang manliligaw kay Kat? Tanong ni Bricks. Oo nga bro, safe si Kat kay Bricks. Dagdag pa ni Tristan. Hoy, gusto niyo bang pasabugin ko yung bungo ninyo? Sobrang bata pa ng kapatid ko para sa'yo. Isa pa, kapatid ko yon at para niyo na rin kapatid si Kat. Huwag mo namang aswangin, Bricks. Salaysay ni Josh. Excuse me. Tumayo si Levy at nagpaalam na lalabas na muna. Pearly shell from the ocean. Pakanta-kanta siya habang naliligo sa loob ng shower room niya sa loob ng kwarto. Kumakanta habang hinuhugasan ng kanyang pearly shell. Madali siyang nagbanlaw nang makarinig ng kaluskos sa labas. Kinuha niya ang kanyang 45 baril at ubot-ubad na lumabas sa bathroom habang nakatago ang baril sa likod niya. Nanlaki ang mata niya na makita kung sinong pumasok sa kwarto niya. Bigla siyang tumakbo palapit sa kama, kinuha ang bed cover at tinakpan ng hubad niyang katawan. Levy, baby, bakit ka nandito? Makikita tayo ni kuya. Sambit niya na para nag-aalala, pero sa kaibuturan niya kilig na kilig siya dahil may napakagwapong nilalang sa loob ng kwarto niya ngayon. Ang sabi mo, uuwi ka dito sa mansyon. Kanina pa ako nandito pero hindi ka pa raw umuwi. Saan ba kayo galing ni Franz? Totoo bang niligawan ka niya? Namumungay ang mata nito habang sinasaraysay sa kanya ang saloobin nito. Puro ka drama, Levy, ha? Diretsay mo na lang ako na gusto mo lang naman akong tikman. Gusto mo na naman maka-score kaya ka pumasok sa kwarto ko, di ba? Natatawa niyang sambit. Partly, yes. Pero naiinis ako kay Franz. Gusto mo, ipadestino ko siya sa ibang lugar? Huwag kang mag-alala. Loyal ang pearly shells ko sa'yo. Kaya baby, huwag ka nang masin ng oras, no? Let's start the Royal Rumble. Anas niya.
Muling tinanggal ang bed cover sa kanyang katawan. Lumantad sa harap ni Levi ang malaporselanan niyang kutis at fit na katawan. Nakita niya agad ang pagnanasang rumihistro sa mukha nito. Mabilis nitong nakalapit sa kanya, hinapit ang bewang niya at siniil siya ng halik. She can taste the wine on his mouth. Pakiramdam niya nagdidililo siya nang naglakbay na ang bibig ng binata sa kanyang katawan. Naging malikot din ang kamay niya at isa-isang tinanggal ang butones ng suot ni Levi hanggang lumantad sa kanyang mabalahibo nitong dibdib. Naparunok siya ng laway na makita ang katawan ng binata. Patuloy siyang pinaligaya ni Levi gamit ang bibig, sunod ang mga daliri nito hanggang sa bigyang kaganapan ng uod, ng pagkalalaki nito. Pareha silang umungol ng kapamarating ang inaasam na saklulan. Hinang-hina ang binata nang bumagsak to sa ibabaw niya. Levi, round 2 pa, bulong niya sa lalaki. Umalis to sa ibabaw niya at siya naman ang pumaibabaw sa lalaki. Nung una mahina pa ang paggalaw nila, ngunit naging mabilis yon ang kapwa na sila masyadong nasasarapan. Umatras abante siya sa ibabaw ng binata habang ang alaga nito'y sagat sa kaibuturan niya. Nakahawak si Levi sa magkabila niyang bewang. Pakiramdam niya. Nawawala na siya sa sarili and she cannot put into words how good is it inside her. Baby, I'm going to burst. Anito sa kanya. She bent a little at mabilis na nagtaas baba sa ibabaw nito. Pansin ni Levi na tina naninigas ang hita nito at kasunod nun ang paglabas ng likido sa kaibuturan niya. Kasabay din ng pagragasa ng masaganang katas galing din sa kanya. Hinihingal siya ng yakapin ng binata. I love you, Levi baby, bulong niya sa tenga nito. Sa pagsuko niya ng kanyang bataan sa binata, mas nakumpirma niya kung gaano ito kamahal. Hindi tutulad ng dati nung bata pa siya na crush lang. She loves him more than anyone else in the world at wala siyang ibang lalaking mamahalin pa kundi si Levi Nathaniel Stanford lamang. Catalea, open the door! Dinig niya mula sa nakalak na pinto. Ang Kuya Josh niya. Naku, magtago ka baby! Utos niya sa binata na natatarantang magbihis at pumasok sa loob ng malaking cabinet na hindi niya to na-warningan na puro high-powered weto ng nasa loob. Ano ba kuya? Antok na ako eh. Anya rito na naghihikab pa sa harapan nito. Ba't ang ingay dito kanina? Parang may kasama ka? Baka naman lasing ka lang kung ano na tuloy ang naririnig mo. Anya rito. Pero parang may kasama ka talaga. Wala nga. Sana nga totoong may kasama ako para naman makatikim ako ng jumbo hotdog with sauce. Anya pa sa kapatid. Si Levi ba nakita mo? At bakit man ako'y tinatanong mo? Kayo nga magkasama. Kath, sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na si Levi, may fiancé yon. Si Franz na lang, dalawa lang sabit yon. Kuya naman, fiancé pa lang naman pwede pang maagaw. I'm warning you, Kath. Wag si Levi. Masaya na sila ni Trixie. Isa pa paano pag nalaman niyang isa kang transgender? Putol niya sa sinasabi nito. Yes, alam ng kuya niya na isa siyang assassin. Lately, pinagtapat niya rito. Puro kakalokohan, Kat. Everything about her and Levi is still a secret. Tanging si Samara lamang pinagsabihan niya na hindi rin naman naniniwala sa kanya. Napamura si Levi nang makalabas sa malaking cabinet. Did you enjoy hiding inside there? I almost had a heart attack, Kat. Bakit ang daming baril? Para maraming choices pag niloko mo ko. Natatawang sambit niya. Natigilan ng binata at muli siyang tinitigan. Don't worry, Levi. Joke lang yun. I don't play dirty games, lalo na pagdating sa love. I won't even give you a shotgun wedding. If you offer the secret marriage, then let it be. Ako yung taong naniniwala pa rin sa destiny. If we're meant to be, then we will be. Sambit niya rito at syempre, binibilog lang niya ang ulo nito para hindi na to mag-alala pa. Alam niyang nagtataka to kung bakit ang dami niyang mga iba't ibang klase ng mga baril. Those guns are her collections. Siya lang ang may baril na ganong klase sa buong mundo. Kath, pinaayos ko na kaninang papers natin. Pwede bang magbakasal na tayo agad bukas? Of course, baby. Kahit ngayong gabi pa. Tomorrow, you will be secretly mine. Aniya sa bayakap sa binata. Kontento na muna siya sa sitwasyon nila. For now.